Ang problema dyan, walang gamot na makakapagdiretso. Ayun na nga, medyo hindi magandang balita. Nandito tayo sa Sacred Heart Medical Center dito sa Angeles City, sa may Tilabastagan na to. Nandito ako para magpa-check up, para matignan na yung loob ng ilong ko. Dahil araw-araw kasi may sipon at laging bumabara. Natapos na ako sa HMO pumila. Ngayon nasa PhilHealth ako at inaantok talaga ako dyan. At nagugutom na rin. At nakapagpalista na nga ako sa ENT. At habang naghihintay para tawagin ang aking pangalan, dala ng kabadong pakiramdam, tinawag ako bigla ng CR. At ang kasamaang palad, hindi ko agad ito nahanap. At matapos ang mahabang paghahanap, pambihira na sa sulok lang pala ang CR na unsa. At dito nga minamassage ko ang ilong ko dahil tutusukin yan hanggang sa loob. Masakit yon. At pagkabalik ko nga doon, ako na pala ang tinatawag. Kaya diretso na ako dito sa loob. Dito kabang-kaba na talaga ako. Yung mga nasa likod ko, yan yung ipapasok sa ilong ko. At natapos na nga ang pagsilip sa ilong ko. Ito ang sinabi ng doktor. Na injury anong araw. Opo, nasapak po ako dati. Okay, so meron siyang kantong ganun. Yung kanto na yung dumidikit dun sa structure sa gilid yan. Okay po. Nagkakos ng headache, nagkakos ng nasal Yes. obstruction. Ang problema dyan, walang gamot na makakapagdiretso. Walang gamot makakapagdiretso ng tabing buto. So, ang ginagawa dyan, ito. At ito nga ang gagawin sa ilong ko. At ganito ang itsura ng ilong ko. Tabingi yung buto sa loob. Eh di mawawala na ako ng buto niyan sa ano. Okay. Nakakakita ng loob ng ilong. Okay lang po yun. Kaso ingat na po talaga. Ingat na lang. Kahit na-operahan ka o hindi, ingatan mo pa rin yun, di ba? Hindi mo sinabing ipang-arahan mo yung ilong mo. At natapos na ang pag-diagnose sa akin ni Doc. At ito yung mga papers na kailangan kong ipasa at gawin para magpa-schedule sa operation. Ang dami! Papakuha pa ako ng blood test, mag-x-ray pa, at marami pang iba na unsa. At dito naman ay nakapila na ako para sa x-ray. Pambihira, gutom na talaga ako, nahihilo, tapos kinakabahan pa, tapos iniisip pa kung ano ang magiging resulta sa operation na unsa. Kahit minor surgery lang yun, nakakaba din pala talaga. At after ko magpa-x-ray, pumunta na ako sa heart station para magpa-ECG. At hinanap ko na naman, di ko alam kung saan. At nandun lang pala ulit sa sulok. At biglang naunsa, break time na pala. Kakamadali ko, naabutan pa rin pala ako ng break time. At tamang-tama, gutom na rin ako. Kakain na lang ako, naunsa. Buti na lang, kumpleto ang Sacred Heart. Meron na silang coffee shop dito at meron pang karinderya. San ka pa? Di mag Sacred Heart ka na. Naunsa, pernumot mo naman. Madami nga pagpipilian dito. Syempre, doon tayo sa mura. Pag tosilog tayo, naunsa. Ang mura pala ng tosilog dito, 79 pesos lang. Pero sa labas, 100 pesos na yan mahigit. At kukunin ko na nga ang aking order. At shout out kay ate. Ang lambot pala. At sinisi pa nga pinggan. Panay kasi video. Imbes dalawang kamay ang iabot, isa ang inabot. Kaya yan, nagulat tuloy si ate nung nalaglag na unsa. At tara, kain na tayo. At binilisan ko na ang pagkain dyan para pagbalik doon ako na ang mauna. At para makauwi na din agad. Nakakapago din pala dito sa ospital. At ayun na nga, nandito na tayo sa heart station. At ayos to, ako agad ang nauna. Umaayon sa plano. Naunsa. At ayun, nakuha ko na nga ang mga result. Sana okay ang lahat. At di ko pala nabidyohan ang pagkuha sa akin ng dugo. Dahil nagmamadali na masyado eh. Ayun, natapos na rin ang first step. Ang second step naman ay magpapa-admit ako next week para sa operation ng ilong ko. Kaya mga kaunsa, samahan nyo ako sa operation na yun. Nakakaba man, pero kaya yan at kailangan. Kaya follow, like, and share naman po. Naunsa.